Samantala, kaugnay muli sa lagay ng mga kababayan natin sa Bangladesh, alamin po natin ang update mula kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magandang gabi po, Secretary Kakdak. Si Dominic Albinor po ito ng PTV Ulat Bayan Sir, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang gabi rin po. Secretary, ngayong nakataas po ang Alert Level 1 sa Bangladesh. Ano-ano po yung mga precautionary measures na dapat pong gawin ng ating mga kababayan doon sa gitna po ng tensyon at kaguluhan, Secretary? Opo, higit kumulang may mga 706 na mga Pilipino sa Bangladesh at tayo nakapag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs. Wala tayong Migrant Workers Office sa Dhaka, sa Bangladesh, yung capital, no? But ang ulat definitely from the DFA is safe and sound ang ating mga kababayan, basta't may alinsunod lamang sa advisory, no, na stay at home, stay safe, wag makihalubilo sa mga aksyon o sa mga aktibidades na pang mamamayan lamang ng Bangladesh, pang Bangladeshi lamang. Wag makilahok sa mga political exercises, wag magsalita ng political statement, maghayag ng political statement sa social media o saan pa man. Just stay safe, proceed with your work, no, sa ating mga OFWs doon. Serve well and work hard at wag makihalo sa political endeavors or activities or issues doon. So yun po ang payo, kaya so far ang report ay safe sila, and in the coming days malalaman natin yung effort na patungkol sa repatriation kung meron gustong ninanais na ma-repatriate sila. Secretary, may mga Pilipino po ba nakasama sa isinasagawang kilos protesta doon, Secretary? As far as we know, wala, no? Kasi nga pang mamamayan ito ng Bangladesh, and again, the advice is always do not take part in any political exercises or rallies or activities that will show partiality, political color, na pang mamamayan lamang ng Bangladesh. Kaya't wag makialam in so many words sa mga political life, political activities, rallies, and statements na hinahayag doon. Secretary, sa ngayon po ba ay may nakikita tayong mga palatandaan na mag-escalate pa o lumala ang tensyon doon at itaas ito sa Alert Level 2, Secretary? Well, sa ngayon ay nakadepende po yan sa DFA, no? Kaya tayo lamang ay nakikipag-coordinate at tayo umaayon lamang din sa mga advisories ng DFA kina Sec Ricky Manalo and his team. So we're keeping in close touch doon sa aspeto ng repatriation in the coming days. Handa naman kami tumulong, Department of Migrant Workers, sa larangan na yan. Secretary, paano po yung sistema ng komunikasyon natin sa mga opisyal at kababayan natin sa Bangladesh matapos nga po magpatupad ng communication blackout sa bansa? Although nagkaroon naman po ng partial lifting ng internet restriction doon, Secretary? Well, we are in close communication. Marami namang kaparaanan when it comes to communications. Of course, internet is one of the means. At sabi mo nga ay meron naman ng some level of delivery ng internet services doon. But of course, there are other ways such as yung pagkakaroon ng telecommunications, other means, no, para magkaroon ng pakikipag-usap sa mga kababayan natin. Yung mga kamag-anak din natin na nila dito sa Pilipinas, kaya bukas ang linya ng DMW at ng OWA, yung 1348 hotline para ho sa mga kamag-anak sa Bangladesh ay maitala ninyo at maihayag ninyo yung ninanais ninyong idulog patungkol sa mga mahal ninyo sa buhay doon. So far, ang ulat sila ay safe and sound. So hindi ito cause of worry at this stage. And having said that, we are also preparing yung constant communication sa mga Filipino communities natin dun sa aspeto ng sino ang gusto magpa-repatriate. But I think at this stage, head count muna at parang pakikiramdam muna kung anong sitwasyon, well-being, safety, and then at the right time, pag-uusapan yung repatriation. Kasi delikado rin na lumabas sa kalye at magsubok na lumipat from one house to another o pumunta sa isang lugar na hindi pa natin alam kung gaano ka-safe ang mga kalye, ang mga public places, thoroughfares.
So just stay safe po, yan ang panungunahin payo natin. And so far naman, nagagalak tayo at this stage na ang report ay safe and sound ang mga kababayan natin doon. We hope it stays that way. Secretary, ano po ang magiging batayan natin para magpatupad na ng repatriation sa mga apektadong Pilipino po sa Bangladesh? Well, nakadepende tayo sa, sabi ko nga, walang migrant workers office sa Dhaka, sa Bangladesh. Nakadepende yan sa signals that we will get the leadership of the DFA, our ambassador on the ground. Siyempre, tayo naman aayon kapag ang kumpas ng ating DFA, ng ating ambassador, ay kinakailangan na mag-sanib puwersa tungo sa repatriation. Meron naman mga airlines na pwedeng kausapin at meron mga kaparaanan. But of course, di ba, yung repatriation nakadepende din yan sa yung paglilikas. Kasi evacuation yan within the country, pumunta sa safer ground, itipon sila, dalhin sa airport para ilipad o kaya sa puerto para bumiyahe, no, kung by sea. So, maraming kaparaanan na pwedeng gawin. At sa ngayon, hindi muna natin pa pinapayo na gano'n ang isagawa dahil stay safe muna dahil minamanmanan pang sitwasyon on the ground. Alright, maraming salamat po, Secretary Hans Leo Gakdak ng Department of Migrant Workers.